Hallelujah. Good evening. It is finished on the cross already. So as Christians, tayo po ang asin at ilaw ng sandaigdigan ito. Tayo ang ambassadors of Christ. So isang magandang katotohanan, bulay-bulayin natin yan. We are the ambassadors of the Lord Jesus Christ. Nasa langit na ang Panginoon, pero anytime now, kukunin na po niya tayo at ira-rapture. Pero ang problema, hindi pa naman nangyayari yon. We're still here. Okay? So, I'm not saying don't be focused too much on the end times because the end times is end times. Right now, end times na po tayo. Anytime, Jesus will come to lift us up to be with Him forever and ever. Okay? So, ito pong gusto ko pong sabihin ngayon. Ano ba ang role natin as ambassadors of the Lord Jesus Christ? Our main role is to shout to the whole world that God is not angry anymore. Hindi nagalit ang Diyos sa mga tao. Totoo po yan, hindi nagalit ang Diyos sa mga tao. At tayo bilang mga ambassadors, ang ginagamit ni Lord Jesus to proclaim it to the whole world. Hindi alam yan ng mga taong maski sabihin mong pinakamataas na degree ng nakuha niya sa mga paaralan or should I say nagkaroon siya ng titulo kahit pa sabihin mo siya ang milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo o higit pa sa trilyonaryo. If they don't know Jesus as Lord and Savior, hindi nila alam kung ano yung nangyari sa cross. Ang mga taong ito ay worthless. Worthless. So, kahit ikaw ay nagtitinda ng sago, ikaw ay manggugulaman or should I say, ikaw ay nandidiyan sa paligid-paligid, nagtitinda ng kung ano-ano mga mapagkakakitaan, pero Kristiyano ka, alam mo yung ginawa ni Lord sa cross, I believe, mas higit ka kaysa doon sa mga trilyonaryo, bilyonaryong walang alam tungkol sa Panginoon. Hindi nasusukat diyan sa panlabas. Kaya huwag tayong masyadong titingin sa panlabas. Okay? We walk by faith, not by sight. Alam po natin yan. At naniniwala ako, yung mga sinasabi kong nagtitinda ngayon ng mga ganyan-ganyan, ipropromote yan ni Lord. Dahil ang mga believers po, makinig pong mabuti, ay very special kay Jesus. As ambassadors of the Lord Jesus Christ, ang tanging role natin ipagsabi sa buong mundo ang gospel of grace. Sabihin niyo sa mga tao, hey, hindi nagalit ang Diyos sa inyo. Okay? May namatay sa krus para sa inyo para bayaran ang mga kasalanan niyo. We're here at the end times, yes, of course. But still, nasa grace period pa rin tayo. Ayun ang kagandahan din eh. We're still dito sa grace period. At ang grace period, epektibo pa din ang ating pagiging ambassadors of the Lord Jesus Christ. But kung sinasabing epektibo pa rin, syempre pag na-rapture na tayo, wala na tayo dito. Diba? So, dinagit na tayo, kinuha na tayo ni Lord Jesus to be with Him forever and ever. So, ang pagiging ambassadors natin, epektibo ba? Yes. Epektibo sa ngayong panahon na ire. Itong panahon ng church age, itong panahon ng grace period. Ito po ang tinatawag na dispensation of grace. We're still here, church age, so we are very, very happy for that. Ipagsigaw niyo. Paano mo sasabihin yan? Alam niyo po ba kung bakit ako nagsasabi na kayong mga Kristiyano, tignan ninyong mahalaga ang inyong mga sarili. Kasi ganyan po talaga tayong, yan ang katotohanan sa mata ni Jesus. Yan ang tingin niya sa atin. Okay? Now, we need to use the same eyes or kung paano tignan ni Jesus ang mga Kristiyano. Kristiyano ka, minamalit mo ang sarili mo. Or should I say, minamaliit mo yung ibang Kristiyano. Hey, we are Christians. Ibig sabihin ng Christians, dala natin yung Christ. Christ, I-A-N sa huli. I am nothing without Christ, diba? So, it's something like, wow, very, very powerful impact. Hindi siya madaling malimutan. Hindi mo malilimutan yon. Kung Kristiyano ka, dapat alam mo kung sino kay Christ. Namatay si Jesus para sa'yo at
from nobody, ikaw ay naging somebody. Para maging mayabang, nope. Kundi para maging humble. Ang pagiging humble mo ay galing sa binagong puso mo. Sino nagbago? Ikaw? I don't think so. The Lord Jesus Himself. Okay? So, ipagsigawan po natin. Marami po kasi mga Kristiyano ngayon, parang masyado na rin nakakalungkot po ha. Parang hindi na ganon ka-confident sa kanilang katayuan as Christians. I mean, parang nahiya nang mag-evangelize. Dati, alam niyo po ba, ito observation ko lang po, 10 years ago, ano po yan, 2014, hindi, alam niyo ito po, no? Ito yung pinaka-sweetest moments naming mga, tawag dito, mga na-mentor dati, nung dating pastor namin. Year 2009 hanggang year 2012, kainitan po yan. So, meron tayong 3 taon dyan na napakainit. Napakainit po talaga. I mean, I still remember, uuwi lang ako ng bahay para kumain, sumubo lang ng konti, then labas na naman kami. My mom asked me, saan naman kayo pupunta? May pupuntahan pang bahay, nagbabahay-bahay. Okay? At yun nga, syempre nakilala namin ang Gospel of Grace. Ang sarap ibahagi kung ano yung ginawa ni Kristo para sa mga tao. Naalala ko na yung kainitan during that time. Meron kaming bahay kubo na bahay, dun sa bahay ng kapatiran din natin, no? At yung bahay kubong yan, ginamit talaga ng Panginoon. Medyo luma na yung bahay kubo na yon. At napupuno yan tuwing gabi. Pero aminin ko po, minsan ginagamit namin pang-akit, yung spaghetti namin, yung mga binili namin pansit, pamerienda namin, napupuno. Pero minsan pagka alam nilang walang merienda, hindi nadating yung mga tao, maski imbitahan mo man, maski puntahan mo pa. Ang daming alibis, ang daming reasons. Pero yung mga na-train na sa gawain ng Panginoon to evangelize, you know, yes, I mean, talagang nagkaroon na rin ng puso sa ganyang gawain. Ay tuwing nagmi-meeting kami sa bahay kubong yon, hindi ko ma-express. Pag naalala ko ngayon, magkahalong lungkot at saya. Saya dahil alam namin yung mga iba naming kasama ginagamit na rin ng Lord. At I mean, na lumalungkot sapagkat yung mga bagay, yung mga nangyaring yung memories na lang, no? Memories na lang. Yung iba hindi nagpatuloy. I mean, yeah, you expect that, no? Sa isang gawain, sa isang ministry. May hindi nagpatuloy. May nagpatuloy. Tapos kahapon, wala na po akong panministry rito. Yung isang sinasabi kong, ewan ko ano nangyari, what happened to them. Nakita ko lang po sa FB na nanaba ng husto, kataba. Pero sa gitna ng kanyang katabaan, nakita ko may lack. Dahil itong taong ito, hindi siya nag-aral ng grace. Nanatili siya ron sa lumang aral na batas na may pagkalo. Hindi na po siya sumama sa amin, hindi siya nagpatuloy. Kakawawa naman ito ako. Kawawa naman. I mean, di ba? Kasi I believe perverted gospel yung turo nung kanilang sinasamahan. Yes, malaking church po siya dito sa Philippines, but they don't live the Lord Jesus' finished work on the cross. Nagta-tithes pa rin sila. As in, literal na tithes pa rin yung mga tao nung una sa Israel. Okay. So, pero naalala ko yung gawain. I mean, that's something that sometimes nagpapalagay ng ngiti sa akin. Yeah. Pero tayo mga Kristiyano kasi ngayon, ba't na-compare ko yung ilan taon na po yung 2009 to up to now 2025? 16. I mean, yes. I mean, 16 years and yet, Lord, sabi ko, ang laki nang nagbago. Hindi na ganun kainit yung mga Christians ngayon na bagong mga bata. Mga teenagers. I mean, parang may ibang walk. Pero pag naturuan mo naman ng grace, umiinit. Kasi yung ituturo mo talaga totoong gospel. Di ba?
You just need to share Jesus. Iba na kasi ang panahon ngayon, may social media na tayo ngayon eh. Nung panahon na yon, yes, may mga cellphones tayo dati noong 2009, 2011, pero hindi ilan pa nga lang ang may iPhone noon eh, 2011. Oo, I think 2011, 2012, yung madalas kami nagpupunta ng ibang bansa, no? At yung kasamahan namin, bumili ng teka lang ha, if I'm not mistaken, doktora po siya, doktora. Bumili siya ng iPhone 4S or something. Nagkakahalaga dati ng almost 40,000. Kami noon ako noon during that time, naka-Samsung lang ako yung Samsung lang na keypad ba? Yan pa lang usong mga cellphone namin dati. Yes, so ibig sabihin, may social media na noon pero nakaka-enjoy lang ng mga touchscreen, ilang tao pa lang. Not until itong panahon natin ngayon na halos lahat tayo At ang gaganda ng mga gadgets ngayon, di ba? Hindi kaya dahilan yan, but yung ibang bata, mas gusto na lang sa tawag dito yung sa ganito, sa mga platforms. Kaya sabi ko, mag-create kayo ng YouTube channels ninyo dahil ang Panginoon ngayon talagang kumikilos dito na sa mga platforms ito. Sometimes hindi na po uso yung gathering ng pero maganda pa rin mag-gathering kasi pag naalala ko yung mga gatherings talaga, naluluha ako Masarap din po yun. Oo. Ito naman ganito maganda pero wala tayong magagawa kung ganito na talaga ang ways ngayon na ginagamit ng Lord. So bilang mga ambassadors of the Lord Jesus Christ, we should really, indeed, create our own YouTube channels or TikTok channels or whatsoever. You need to use those platforms to share Jesus. It's so easy to share Jesus. Makakita ka ng video tulad ng Daily Good Vibes video. Ang gaganda ng videos dito dahil si Jesus ang bida. I-share ninyo. Tinatawagan ko kayo, i-share ninyo ang mga videos ng Daily Good Vibes at yung ibang mga nangangaral ng grace. Joseph Rins, Rene Roland, Bas Rijken. Marami kayong dapat na na i-share ng mga kung alam niyo ang turo naman Gospel of Grace, share it, no? Yung kay Joseph Rins talagang galing kami sa kanyang church, no? Kami po ay hindi lang namin siya na-meet kasi ang sabi nung kanyang si Lawrence, nakausap namin si Lawrence, naimbitahan daw sa house blessing o nag-bless ng bahay. So ang nag-preach yung babae nung nandoon kami that time. May house blessing siyang pinuntahan. Pero if he's here, he will entertain you. Ni Lawrence sa amin Oh, so bata pa si Lawrence noon. Nagpipreach niya sa TV, nakikita niyo sa TV yun. Yun, Joseph Prince, magaling po yan. Joel Austin, I grew up with Joel Austin's preachings. Okay, sa TBN, Trinity Broadcasting Network. Billy Graham, siyempre favorite ko yan. Although, medyo si Billy Graham may pagkalo. Pero okay lang, as it pinipreach si Jesus Christ. Diba? Ako, hindi ako masyadong dogmatic na tao. Importante na ipipreach ng Lord. So, yan. So, sabi ko, i-share ninyo. Ang dami sa ngayon, magagandang mga bagong mga YouTube channels na talagang pure grace. I-share ninyo. Huwag niyong palampasin. Although, uulitin ko nga po, naalala ko yung talagang naggagather kami, inaabot kami ng 11 o'clock sa pag-Bible study. Tuwing naalala ko yan, nagbibigay ng tuwa sa akin. Pero talagang binubulay ko po kagabi Kagabi, isang araw pa Sabi ko, Lord, talagang iba ng panahon. Talagang ganito na ngayon. So, gamitin natin kung ano yung ngayon. Huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Although masarap, isipin yung nakaraan. Pero do not dwell on the past. Dahil ang past is past. No? Kung ano yung ngayon, manatili tayo sa ngayon hanggang dumating si Jesus at dagitin na tayo para ma-rapture. God bless.